Hallelujah. So welcome, Rose Marliet. Eh, ano ang apelido mo, Iha? Rose Marliet na lang, ano? Kasi baka magkapili ako ng pronunciation. Amen! Praise God! So, napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga graduates. Hooray! Mga kapatid, hallelujah! Nakagraduate ng dalawa. Sinong mga susunod na graduating? Ha? Si Sister Sister James? Ha? Sino mga susunod na graduates after this? Ha? Kayo? Gagraduate na kayo? Alanganin kayo. Ha? Marie. Ha? Alanganin? Anong year nyo na? Third year. So we need to say another year para si James. So that will gonna be next year. Okay. Kung hindi pa rapture. Sa mag-graduate tayo din na. Kapatid. Praise the Lord. So, purihin na natin Panginoon. Praise God. So, meron tayong isang bisitang maliit dyan. Kaninong akal yan? Akin siya. Okay. So, yung mga Palmes sisters nag-aakay. Baka naman, kayo mga sister. Yun si Sharon, may akay bata. Si Sister Shane, dalawa. Mga kapatid, bumabawi Sister Shane. Yan ang talagang radical na ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Dire-diretso. Nag-journal dahil pa yung iba yan. Ay, yung mga iba yan. Hindi ko makita kung nasan mga journal nila. Ay, hindi pa leader yan. Kapatid, hindi pa leader yan. Pag naman kayo, tawag dito, show off. Ipagdabang nyo si Jesus Christ sa inyong journal, mga kapatid. Huwag kayong mayang mag-journal. I-send nyo lang, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At alam nyo, sa totoo lang, when you're doing your journal, kayo po yung una na nagbe-benefit. Amen? Natututo ka, ganito pala yun. Ganito pala nangyari sa mga panahon na yun. Amen? Praise God. At mai-encourage ka when you are doing your own journal. Marami kang matututunan and you are planting seeds in your heart, mga kapatid. Sabi ng Psalms, Thine word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. That is the number one mga kapatid na ating inaral na memory verse way back 1996. Amen. Praise God. So mga kapatid, huwag po nating kakalimutan, tayo po ay believer. Dapat po kumakain po tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Huwag mong sabihin, Kristiyano ka, hindi ka naman nagbabasa. Hello? Ay, mga tinatamaan dyan. Buti nga. Magbasa kayo. Nababasa nyo nga yung mga notification messages. Yung Biblia, hindi nyo nabuklat. Hello? Ay, sapol sa banga. Yung iba yan. Mga kapatid, magbasa kayo. Sabi ni Lord, anak, ang galing-galing mo naman, nabasa mo na lahat ng mga messages, Tapos lahat ng TikTok, pinanood mo na, ang galing-galing mo. Pero bakit pagdating sa akin? Di galing. Walang kagaling-galing. Tingnan niyo si Nanay Elena. May kulay ng buhok niya. Para na siyang, yung pansabong. Hallelujah! Nagle-level up, mga kapatid, ang kulay. Hallelujah! Tingnan niyo yan. Stroke patient pa yan. Ewan ko kung sino. Nagpakayag pa ba kayo ng inang? Hindi kayo. Kayo lang ang nagmulay niyan. Mahusay. Mariamoy ng kulay. Magpakahusay ni inang. Nanay na. Sabihin mo, praise the Lord. Sabihin mo, hallelujah. Tingnan nyo. Praise God. So, ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kapag kayo po mga kapatid ay patuloy na dumadalo sa gawain, the Lord will enlighten your minds. Amen? Gusto ni Nanay Elena rito kasi nakapagpupuri siya sa Panginoon. Amen? Kailan po pag gagawin na magpuri sa Diyos kapag wala ka ng lakas, wala ka ng ability, mga kapatid, na itaas pang iyong kamay. Amen?
Praise God. So, napakabuti ng ating Diyos. Si Tatay Tony, hindi niya napansin, tumaba na. Ha? Napansin niyo, di ba, nung mga nagdaang Sundays, kulang na lang, isa na lang na uod ang pipirma. Mga kapatid, talagang give up na. Pero, dahil ang Diyos ay mabuti, at ang taong ito ay may tinanim na mabuti, mga kapatid, praise God, tandaan po natin, mayroon pong perfect timing ng harvest. Amen? There are times, mga kapatid, pinapalo tayo ng ating Panginoon. Kasi si Tatay Tony, bago umatin ng church, kapatid. Kaya una natin antayin, mga kapatid, na pinalo na tayo ni Lord at saka pa na tayo dadalo. Amen? Namimiss na kayo ni Lord pagkatapos kung saan-saan kayo nakakarating, doon sa Patay City, doon sa Lodges, kapatid, ayaw ni Lord John. At sa tandaan po natin, kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon at ikaw ay tumalikod, ang Diyos hindi nagagalak. Amen. Hindi siya natutuwa na nakikita ka niya na pinanggap mo siya, sabi mo pa na talagang you accept Him as your Lord and personal Savior. Tapos, the following day, wala ka na. Di ka na mahagila. Di ka na matanaw kung saan ka na nanggaling. Amen? Pero for those people, mga kapatid, who continue striving, nagsisikap na sila po ay magpatuloy sa paglilingkod, congratulations na ngayon pa na. Amen? Praise God! Sa mga nag-graduate, hindi po madali mga pinagdaanan ng mga yan bago sila makagraduate. Sabi nga sa terminology na nagsunog ng kilay. Brother Ivan, nasunog ba yung kilay mo? Ganyan yung mga terminology. Ibig sabihin talagang puspusang nag-review, puspusang nag-aral. Si sister, nasa na siya? Si Sister Jen. Manalagaw-gaw, ang kanimang pa-practice. Pang-practicean mo lang. Sister, wag ka muna niya, may plano pa si Lord sa iyo. Amen. Praise God. Okay. So mga ganito, mga kapatid, tayo po ay biniyayahan ng Diyos ng maayos na panahon. Tayo po ay, lalo especially yung mga nasa likod, maganda yung simoy na natin dyan. Pansinin nyo, mga kapatid, pag medyo pumukurap-kurap na yan, may something dyan, mga kapatid, yung aandap-andap. Kapatid, urutin nyo. Urutin nyo yung mga nasa tabi nyo pag medyo may naantok na riyan. Amen? Okay, urutin nyo, ituro nyo yung dukulan-dukulan. Walang dukulan, walang niunan. Meron. Nakakahiya naman. Siyempre, mahirap kumuha ng tulog. Kapatid, ang hirap kumuha talaga ng tulog. Kaya, sige, pagbigyan natin, tapos gisingin nyo na lang pagpalangan. Mga kapatid. Amen. Shall we all stand, mga kapatid? Praise God for the reading of the Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. So let us open up our Bibles, mga kapatid, in the book of John, chapter 14 and 26. And we need to jump sa chapter 16, verse 7. So, unahin muna natin John 14, verse 26. Book of John, chapter 14 and 26. Okay. So, sabi na rito, mga kapatid, hallelujah. Okay. Praise God. Verse 26, sapagkat basahin natin lahat. Sa lahat na may mga Biblia dyan, basahin natin. Kung di kayo nakapagbabasa sa bahay dito, magbasa kayo, mga kapatid. Praise God. Datapwat ang pang-aaliw sa magkatuwid bagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Okay? Chapter 16 verse 7 of the same book. Amen? 16 verse 7, sabi niya rito, ngayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon,
ang manghahaliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Amen. Let us pray, mga kapatid. Let's bow our heads. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya narito po kami. Kami po yung muli, Panginoon, ay humingi ng iyong paglilinis sa aming mga puso at kaisipan na nagkasala sa iyo. Lord, hallelujah, tinatanggap namin muli, Panginoon, ang iyong paglilinis, O God. Salamat po, Thou art faithful and just, O God, to forgive us and to cleanse us from all of our unrighteousness. Kaya Lord, sa umaga ito, God, napapasalamat na po kami in advance dahil alam po namin na mayroon kang inihanda para sa amin sa umaga nito, ang iyong mensahe, Panginoon, na magpapaalala sa amin, magpapatibay sa amin, magpapalakas ng aming mga pananampalatayang muli, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na maging receptive, Panginoon, natatanggap na mga mensahe mo, O God, hallelujah, at aming sinasaway ang gawa ng kaaway sa lugar na ito na nais na nakawin ang mga salitang maitatanim sa kanilang mga puso, O God. Bantayan mo kami, Panginoon. Hallelujah, maging laksang-laksa na yung mga anghel, O God, na kasama namin sa mga oras na ito, maging sa aming mga bisita, O God, na maunawaan nila ang kasimplihan, Panginoon, ng Ebanghelyo. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Hallelujah. Minsan pa, kinukumit namin ang gawain ito sa iyong pangalan. Hallelujah. We pray for your anointing, O God, for the rhema of your words, O God. Hallelujah. Help us, Lord, na ma-enjoy namin ang fellowship nito na kasama ka namin. Salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' name, we ask all these things. And everybody say, Amen. Praise God. You may be seated. Praise the Lord. So, dito po mga kapatid sa ating inaaral, in the book of John, chapter 14 and 26, praise God, the comforter of the Lord. So, comforter, ito yung, alam mo yung comforter, yung kumot, comforter. Pero may binanggit ang Biblia na comforter, ito yung tagapang-aliw. Okay? Praise God. Hallelujah. So, ito po mga kapatid ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon ng panahon na siya po ay umakyat na, nag-ascend, umakyat na. Right after ng namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa mga iba rito, hindi nila alam yung patungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. And there is something that God showed me just this last week, mga kapatid. Kung nakikita ninyo yung kurtina, akit siya, di ba? Anong nasa gitna? Flower. At saka ano pa? Puti. Okay. Yun lang yung napansin niyo. Ako nakita ko yung grace. Nakita niyo yung grace? Alam niyo mga kapatid, noong mga panahon na tayo po ay under the law, in the New Old Testament mga kapatid, ang mga tao ay hindi basta-basta nananalangin. It took them once a year mga kapatid to offer their sacrifices. At yung kurtina mga kapatid, ito yung tinatawag na yung Holy of Holies, na kung saan nakatago mga kapatid. At sa halimbawa, ito yung kurtina. Ito yung kurtina mga kapatid ng Holy of Holies. Mabigat po na kurtina na ang sinasabi ng mga Bible scholars, ang bigat ng kurtina na ginamit sa Holy of Holies ay inabot ng 300 person just para maisampay yung kurtina. Amen? At yun po yung kurtina na yon ay ang magbubukas lang doon yung mga Levites o yung high priest. Hindi ka basta-basta makapagpasok sa Holy of Holies dahil may chance mamamatay ka talaga. Walang bastang makapasok doon. Amen? So, dahil sa bigat ng sa Old Testament, puro batas. So ngayon mga kapatid, ang ating Panginoon si Kristo, bumaba siya. Siya po mga kapatid ang ginamit o siya po mismo, naranasan niya yung pagiging tao. Okay, nagutom, natulog. At on the other hand mga kapatid, mayroon pong tinatawag na deity o yung pagiging Diyos. Nagpalayas ng demonyo, bumuhay ng patay, ano pa, nagpagaling ng mga karamdaman. So, gumana yung kanya pong pagiging Diyos. Okay. So, nakita po natin yung sacrifices ng ating Panginoon.
Nakita natin mga kapatid, pag napapanood ninyo doon sa tinatawag na tuwing Semana Santa, ay sila po mga kapatid ay pinapalabas nila yung sacrifices ng ating Diyos. Amen. Sino nakapanood dito yung Passion, and then, the Passion of the Cross, tama ba? Passion of Christ, sorry. Passion of Christ. So yung Passion of Christ, kung makikita ninyo, itaas niyo yung kamay niyo yung nakapanood para napanood niya Sister Shay. Sige, panoorin niyo Tapos may exam kayo sa ating tatlo. Maganda po itong Passion of Christ, mga kapatid, na panoorin ng bawat isa para malaman ninyo yung matinding pag-ibig ng Diyos sa atin. We are not worthy. Sa totoo lang mga kapatid, hindi natin deserve na ang Diyos bababa para pagsilbihan tayo, bumaba para magpakamatay, para lang sa kagaya natin walang kakwenta-kwenta. Kaya nga mga kapatid, praise God, tinawag na amazing grace ang church na ito. Kasi lahat po tayo, we don't deserve to live, but to die and go to eternal lake of fire. Doon talaga yung destination natin mga kapatid. Hallelujah! Pero nakita tayo ng ating Panginoon with compassion. Nakita ng Diyos, hindi natin kaya iligtas yung ating mga sarili. Kaya hinubad na niya yung pagiging Diyos niya. Bumaba siya mga kapatid para magdamit ng laman at magkaroon ng dugo. Bakit dugo? Okay, bakit may dugo? Kasi ito po yung kinakailangan na panlinis ng mga kasalanan. Hindi dugo ng baboy, hindi dugo ng kambing, hindi dugo mga kapatid ng ipis o ng daga, pero dugo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi malinis ang dugo ng ating Diyos. And it is holy. Kailangan ba yung dugo natin? Hindi, marumi tayo Amen? Marumi tayo. So, kailangan talaga na yung sinless, yung walang kasalanan, siya ang magsasacrifice. Kaya tinawag na the Lamb of God si Jesus Christ kasi wala siyang kasalanan. Okay? Walang iba sa atin na po pwedeng mag-alay niyan, kundi siya lang talaga. So, in His earthly ministry, mga kapatid, alam natin ang ating Panginoon, praise God, nagturo, nanalangin, maraming sacrifices mga kapatid to the point na siya po mga kapatid ay pumili ng 12 disciples hanggang sa naturuan yung 12 disciples mga kapatid, hanggang sinend niya yung mga disciples, hanggang mga kapatid to the point of death mga kapatid na talagang hallelujah. At the age of 33 mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay doon na po yung araw ng kanyang kamatayan at the age of 33. So, bakit hindi inabot ng 100? Bakit hindi inabot ng 60 kahit na lang 50? Amen? Ibig sabihin, 33, meaning to say, tapos na yung kanyang mission. Wala na siyang ibang gagawin. Tinapos niya ng maaga. Amen? So, nakita natin sa Passion of Christ, mga kapatid, kung paano ang Diyos nahirapan. Dinisiplina niya ang sarili niya. Kaya kung hindi dinisiplina ni Jesus Christ ang kanyang sarili, wala tayo siguro kaligtasan, mga kapatid. Pero ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, maaga pa lang, nananalangin na, mahanap siya ng lugar na kung saan pwede siyang manalangin, hanggang sa mga kapatid, nakita natin kung bakit siya nananalangin. Kasi sabi nga niya, siya mismo nanalangin, mga kapatid, Lord, if it is, let this cup pass from me. Ano yung unang statement doon? Anong statement doon? Yung una. Hello? Wala, hindi niyo naalala, mga kapatid. Ang sabi niya rin, mga kapatid, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. Kasi mga kapatid, listen ko, Sister Shara, ay huwag na yan, sigbilin na lang. Bakit ako na lang lagi sinasampol nila? Iba naman si Sister, halimbawa lang, dadaktin ka, ito torture ka, hindi mo makakaya kung wala kang
hindi mo dinisiplina ang sarili mo. Na alam mo sa sarili mo na ang buhay mo ay nakatlaan na talaga dyan na pantubos ng kasalanan. Kailangan yung dugo. Kaya ang ating Panginoon, dinisiplina niya ang kanyang sarili. Saan? Sa panalangin at pag-aayuno. Tandaan natin mga kapatid, pag ikaw ay Kristiyano, kailangan meron ka nan. Meron kang prayer and fasting. Bakit? Ang pagdidisiplina mga kapatid, ito po yung pag-aayuno. Yung tinitrain mo yung sarili mo, mga kapatid, na ay hindi mo napakain kasi gusto ko maglaan ng panahon para sa Panginoon, magbasa, manalangin, magpuri, tinitrain mo mga kapatid ang sarili mo. Hello? Kasi marami pong mga Kristiyano, hindi na nagpapasting, puro feasting ang ginawa. Ha? Kailangan natin mag-ayuno. Bakit? Dinidisiplina natin ang ating mga sarili. Dahil pag hindi natin dinisiplina ang ating mga sarili, mga kapatid, konting problema lang, bagsak ka na. Huwag natin gawing Diyos ang ating mga tiyan. Wawasakin ng Diyos ang ating mga tiyan, mga kapatid. Praise God. Sabi nga ng Biblia, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. So kapag ikaw ay natutunan mo yung mga kapatid na ikaw ay nag-aayuno, natutunan mo mga kapatid na nagiging prayerful ka, nadidisiplina mo yung sarili mo, tandaan po natin ito, kahit anong bagyo ang dumating sa buhay mo, hindi ka pwedeng matalo. Bakit? Kasi nadisiplina mo ng sarili mo. Kaya meron yung awit na, when Christ is in my vessel, I can smile at the storm. So, kapag meron kang mind of Christ, mga kapatid, natututo na tayo mga kapatid na talagang disiplinahin ang ating mga sarili. Praise God. Kahit anong ibinabato ng kaaway sa kaisipan mo, kasi ito yung battleground. Ito po yung battleground. Ang kaaway, hindi niya nakikita ang laman ng utak mo, pero pwede siyang magtapon dyan. At makikita niya kung ikaw ay nag-react. Nag-click yung kanyang inihagis sa utak mo. Ha? Pag halimbawa, inihagis sa utak mo, awayin mo, Sister Belaine, si kuya mo. Ha? Halimbawa lang to. Binato sa utak, sa kaisipan. Pero dahil si Sister Belaine, mayroon siyang, puno siya ng salita ng Diyos. Anong nasa kaisipan niya? Love your enemy. Ha? Love thy neighbor. So, hindi pinatulan ni Sister Belaine. Bakit mayroon siyang word of God sa isip niya? So, yung kaaway, yung binato niya sa'yo, hindi nag-click. Ganun yun mga kapatid. Ito yung tinatawag na oppression. Ha? Yung na-oppress ka, yung ibinato sa'yo ng kaaway sa isip mo, mag-isip ka ng kung ano. Nung iniisip mo, negative, nag-iisip ka ng malaswa, yan po ay hindi po galing sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Yan po ay galing sa kaaway. Kaya mag-ingat tayo, lagi tayong sinasabihan, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Punuin natin ang ating mga kaisipan ng salita ng ating Panginoon. Magpuri tayo, mag-worship tayo mga kapatid. Kung may mga preaching dyan mga kapatid na magaganda, pakinggan mo. Huwag mong hahayaan mga kapatid na ang tenga mo ay gawing basurahan. Ha? Yung mga basurang napapakinggan mo. Dahil kapag puro mga basura, yung mga negative stuff, yung mga bagay na hindi dapat bilang Kristiyano mga kapatid, hindi ka lalaki. Hindi tayo, do not expect to grow. If you yourself, mga kapatid, hindi mo tinutulungan, na lumago. Amen. Kaya nga marami mga kapatid na bakit may Kristiyano na mga kapatid and yet talunan pa rin. Maraming Kristiyano ang hindi nila kasi dinidisiplina ang kanilang mga sarili. Hello. So, ang topic natin, the Comforter. So, nandito mga kapatid ang ating Panginoon. Praise God. The Comforter, when Jesus Christ ascended into heaven mga kapatid, okay, magbibigay muna ako ng another example. Si Jesus Christ, na siya po ay dumating, namili siya ng 12. Okay? At ang 12 nito
ay hindi pa sila tumanggap ng banal na espiritu. Inaantay nila mga kapatid sa upper room yung promise na comforter, yung darating na banal na espiritu na mag-aaliw sa kanila. Okay, so during that time mga kapatid, si Peter, yung mga disciples, mga duwag yan. Tanungin mo yung katabi mo, duwag ka ba? Ha? Pag duwag ka kasi mga kapatid, ibig sabihin, wala pa, hindi pa dumating yung banal na espiritu ng Diyos sa'yo. Bakit natin sinasabi ganito? Si Pedro mga kapatid, nung ang ating Panginoon ay sinabi ni Pedro, Panginoon, sasama ako sa'yo kahit saan ka magpunta, hanggang kamatayan. Sabi ng Panginoon, maikat 3 times mo kung i-deny. 3 times na itatatwa mo ako, sabi ng ating Panginoon kay Pedro. So dumating yung time na nung si Jesus Christ, bit-bit na niya yung krus at tinitingnan niya si Jesus Christ, sinusundan niya. Siyempre, mahal ni Peter si Lord eh. So sinusundan niya na, one time, yung araw na yun, may nakakita sa kanya, di ba isa ka sa kanila? Sabi siya, ay di ko kilala yan. Sabi ni Pedro. Tapos maya-maya na naman, na-identify nila si Peter, di ba isa ka sa kanila? Hindi ko kilala yung taong yan. Hanggang sa pangatlo mga kapatid, at tumilaw ang manok. So ibig sabihin mga kapatid, si Peter, nandun yung kanyang pagiging coward o yung pagiging duwag. Bakit? Wala pang banal na espiritu. So ito mga kapatid na inaaral natin, kaya nung time mga kapatid na inantay nila, at the third day mga kapatid na buhay ang ating Panginoon, nakapiling pa nila Pedro. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanila na gigibain ang templong ito at sa ikatlong araw ay mabibuild. So, nagulat sila dahil nung nabuhay si Jesus Christ, nakita nila, sila Thomas, nakita nila yung butas dito sa kanyang kamay. Hindi sila makapaniwala na nabuhay ang ating Panginoon after 3 days. So, nagtataka sila, naku, tawag dito, kumbaga parang akala nila multo. Pero mga kapatid, sabi ni Thomas, before na ang ating Panginoon ay mag-show up, ang sabi ni Thomas, basta may suko lang ang aking daliri sa kamay ng Panginoon, maniniwala na ako. Tapos mga kapatid, dumating si Jesus Christ. Tinawag niya si Thomas, mga kapatid. Ipasok mo yung daliri. Anong sabi ni Thomas, mga kapatid? My Lord and my God. Hindi sila makapaniwala na after 3 days, mabubuhay ang ating Panginoon. The point is, nakasama pa nila si Jesus Christ, kumain na, nakasama pa ng mga disciples si Jesus Christ na kumakain mga kapatid ng isda, just like talaga mga tao. Pero, halimbawa, mayroon kayo nakitang tao na nasa kabaong. Tapos, nabuhay, naglakad. Ano gagawin niyo? Diba? Kumakalipa siguro kayo na tayo. Ganyan na nangyari. Ganon ang nangyari kay Jesus Christ. Namatay na yan. Tapos nakita na ng mga disciples na buhay. Kapatid. So sabi ng Panginoon, nagugutom ako. So yun yung statement ng ating Panginoon after na siya ay nagbuhay in the 3rd day. So, yung waiting time mga kapatid na sinasabi ng Panginoon that the Comforter will come. Ito na yon. So, noong ang ating Panginoon, mag-a-ascend na siya, binibili na niya yung kanyang 12 disciples, kung paano ako'y nakita ninyong umaangat o tumataas, ay ganun nyo rin ako makikita pababa. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoon ay babalik na muli. So, sino naniniwala ang Diyos? Babalik. Merong rapture na magaganap mga kapatid. Kasi pinangako ng Panginoon yan sa atin. At kung kahit bakit tayo bumabalik-balik sa church, kasi tayo po ay nagpapatabas ng ating mga pangit na mga pag-uugali. Amen? Yung mga sungay na tumutubo na sa inyo mga kapatid.
tinatapyas yan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So yan po yung purpose, mga kapatid. Praise God. Na ang comforter na ito, inantay ng 12 disciples, mga kapatid, 120 disciples, yung mga tao na they're waiting for the comforter. Hallelujah. Ito yung baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, sa mga disciples. At while they are waiting, mga kapatid, nakita nila, mga kapatid, yung tinatawag, yung nagkaroon ng tinatawag na sa Acts yan, mga kapatid, Book of Acts, na nagkaroon ng rushing mighty wind. Biglang umanin, mga kapatid, at maya-maya, mga kapatid, mayroon pong apoy na sa kanila po ay nakita nila yung apoy na yan, mga kapatid, at sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. So, itong si Pedro, na siya po ay isa sa mga duwag na disciple ng ating Panginoon. Nung siya po ay tumanggap, mga kapatid, ng banal na espiritu nito, siya po yung kauna-unahang tao na nagsabing, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng tapang kasi nung mga panahon na siya po ay kasama ni Jesus Christ, nung siya po ay tinatwa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Si Pedro, hindi niya alam ang kanyang gagawin, pero ngayon, matapang siya. Very bold. Nangangaral siya na may kasamang tapang. Bakit? Kasi may Holy Ghost. So kapag tayo po, mga kapatid, ay mayroong Holy Ghost, we are baptized with the Spirit of the living God, matapang kang mangaral, di ka nahiya. Ang tanong ko ngayon, sino ang kumuha ng mga tracts? Saan kami naman kumuha ng tracts? Pinamigay niyo ba o nasa bag lang? Ano, saan niyo tinapon? Saan niyo pinagis? Mga kapatid, tapang, courage, mga kapatid, ang kailangan para ma-distribute mo yung tracts. Ginawa ko yan, mga kapatid, sa balay. Diyan po, diyan ko na yan. Sabi ko, anak, halika. Nagpamigay ako, mga kapatid, ng tracts, hindi ako nahihiya. Bakit? I am not ashamed of the gospel. Kasi sabi ng Panginoon, kapag ikinahiya mo ko, ikakahiya din kita. Kaya, mga kapatid, praise God, huwag tayong mahiyang mangaral, huwag tayong mahiya na mag-share, huwag tayong mahiya na magpamigay ng mga tracts. Hello? Kailangan natin yan. Praise God. At makikita mo yung power ng Panginoon sa buhay mo kapag inalaw mo yan. The Comforter, we're talking about the Comforter. Ito pong Comforter na ito, mga kapatid, nasa atin na yan. Hello? Nasa atin na yung Comforter. Kaya nga, mga kapatid, we are being led into all truths. So kapag halimbawa, mga kapatid, praise God, ikaw believer ka na, pero hanggang ngayon, mga kapatid, hindi ka pa rin namumuhay sa katotohanan, wala ang Espiritu ng Panginoon sa'yo. Wala yung Comforter. Hello? But if you keep on telling God, Lord, I want your leading. Gusto ko yung pagligo sa buhay ko. Gusto ko, Lord, gusto mo ba na maayos na buhay? Lord, iayos mo buhay ko. Lord, pakialaman mo yung buhay ko. Willing ako, Lord, na magpatabas. Kapag mayroon tayong willingness na gano'n, mga kapatid, praise God, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Hello? Diyan pa ba kayo? Natutulog na kayo? Sino yun? Bumaba kayo dyan. Hallelujah. Lahat ng mga nasa taas na hindi naman kailangan pumunta riyan, bumaba kayo. Ang pagkakape ay pwedeng mamaya. Okay? Unahin muna natin ang salita ng ating Diyos. Huwag kayong magtsikahan dyan. Huwag kayong magmaripisan dyan. Amen? So, the Comforter, mga kapatid. Napakahirap, mga kapatid, yung tawag dito, yung bang iniwan ka. Iniwan ka ng iyong asawa, tapos you don't know what to do, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay. Meron naman, mga kapatid, na iniwan. Kasi yung nangyari sa mga disciples, iniwan ni Lord. Kasi nag-ascend na siya. So, napakahirap na hindi nila alam kung
kung sila ba ay makasusurvive because of the situation, wala na si Jesus Christ. So, sa situation mga kapatid, in reality, napakahirap ng isang sitwasyon na ikaw ay iniwan. Halimbawa, let's say, may boyfriend ka, iniwan ka, tapos iniwan ka, buntis. Ako po, mag-isa mong susuluhin ang buhay. Amen? Praise God. Mayroon yan mga kapatid pa. Tapos, sa pamilya ninyo, hallelujah, ang mga magulang mo, hindi naman mayaman, hindi na nga mayaman, iniwanan ka pa ng utang. Ha? Yan yung mga iniwan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napakahirap na yung bang yung pag-iwan ay hindi mo alam kung paano ka makakasurvive. Especially sa mga bata na iniwan ng mga magulang na maaga pa lang na maagang pumanaw ang kanilang mga nanay, naiwanan yung mga bata. Amen? Praise God. Hallelujah. Ganun pa mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, yung Espiritu ng ating Panginoon ay kakaiba. Iniwan tayo ng ating Panginoon. Yung disciples, mga kapatid, mga disciples, iniwan sila. Pero, nung ang comforter bumaba, mga kapatid, they become more tinatawag na dynamic. Hindi sila nahihiya. Talagang sugod na sugod na sugod sila, mga kapatid, na nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ang mga Kristiyano, early Christians, mga kapatid, hindi mo sila makikita at tatamad-tamad. Hindi mo sila makikita, mga kapatid, na sila ay tawag dito, nagpapahinga. Patuloy silang nangangaral ng salita ng Diyos. At dahil sa kanilang pangangaral, mga kapatid, marami mga early Christians, mga kapatid, ang na-convert into Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. The point is, sila po ay hindi natatakot kahit alam nila na ang Roman government, mga kapatid, pwede silang patayin. Papatayin ka pag Kristiyano ka dun. Kaya nga, mga kapatid, nung sila po, mga kapatid, ay hindi mapigilan na sila po, mga kapatid, ay sa kanilang pangangaral. Alam niyo po, mayroon po na mga early Christians, mga mag-asawa, isang pamilya, at ginawan po sila ng isang parang tinatawag, mga kapatid, na isang show. Ano yung show na ito? Yung pong lion, lalabas doon sa parang Coliseum. Alam niyo yung Coliseum, parang dyan sa Narciso Complex. Parang Narciso Complex, mga kapatid, yung parang ang tawag yan, track and field doon. Ang mga early Christians na naglingkod kay Lord, nahandun sila. At ngayon, ang mga elite people, yung mga taong dito, mga mayayaman, mga kapatid, sila po ay nanonood lang, pinanonood kung paano lalapain, paano kakainin yung mga tao o yung mga early Christians. Hello? So, ito po mga taong ito, hindi po sila natatakot mamatay. Sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, they never denied Jesus Christ and their faith. Hindi nila i-deny. So, nung lumabas, mga kapatid, ang mga layon, nakita ng mga tao, mga kapatid, na itong mga Christians, itong mga kapatid, nagkumpul-kumpul sila. At maya-maya nandyan ang mga layon, nilalapas sila. Hindi nila dininay ang kanilang faith. Hindi nila sinabi na, ay ayaw ko na, tatalikuran ko na si Jesus Christ. Hindi, mga kapatid, nagpatuloy sila. Pagkatapos nun, mayroon yung, alam niyo yung mga poste. Alam niyo yung poste ng Meralco? Yung mga poste. Yung mga early Christians na ayaw tumalikod kay Jesus Christ, ipinapako doon, nakaposte sila. Yung mga tao na dumadaan, pinagtitinginan sila. Yung mga Christians, nandun nakabiting. But they never denied their faith. Naglingkod sila sa Panginoon. Amen. Bakit? Because the Comforter is with them. Tandaan po natin na itong ating flesh, ito sabi nga, mga kapatid, na kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, pwede nilang patayin ang katawan mo, pero hindi yung kaluluwa mo, hindi yung spirit mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan ng tapang. What if, di ba, naalala ninyo, tinuturo ko ito lagi sa inyo,
na mayroong disguise na lalaki, magkakutsaba sila, at sinabi nila mga kapatid, tara, mag-ala ISIS tayo. Naglagay sila mga kapatid ng mga itim na damit, tapos bonnet na itim, at pagkatapos mga kapatid, pumasok sila dun sa church, at ang sabi, sino ba na maglilingkod kay Jesus Christ na yan, ay ngayong araw na to, papatayin. Papatayin. Alam niyo mga kapatid, maraming tumakbo. Yung mga iba umiyak sa Panginoon, nasa altar, Lord, tulungan mo kami, Lord. Pero yung ibang mga Kristiyanong tumakbo. Tapos sabi ng mga kung nag-disguise na ISIS, ngayon alam na natin kung sino yung mga totoong Kristiyano at hindi. Ha? Nag-disguise na, nagkunwari sila mga kapatid na sila ay ISIS. Pag ikaw naglingkod sa Panginoon, papatayin ka namin. Pero sila po ay mga believers. Nag-disguise lang sila. Amen? So, dito malalaman kung gaano kakatibay sa Panginoon. Kasi halimbawa, tatakan. Halimbawa lang naman, hindi pa dumating si Jesus Christ. Nag-umpisa yan. Paano ang iyong gagawin? Kasi yung hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng tawag ito, ma-hospital nang wala kang tapat. So, dito mga kapatid, kaya inaaral natin na kailangan dinidisiplina na natin ang ating mga sarili. Kasi, napakahirap po na sitwasyon. Gusto nating lahat ang rapture. Hello? Di ba? Na tayo nangangarap na one day, darating ang ating Panginoon at tayo ay kukunin. Pero mga kapatid, hindi ganun yung proseso na akala mo ganun-ganun lang yung pag-rapture. Tandaan po natin in the book of Daniel and Revelation nakalagay doon na kinakailangan daw itong last days, huling kapanahunan, tayo daw po ay naglilinis na ng ating mga sarili. Hindi ibig sabihin mag-shampoo, mag-toothbrush, magsabon. Ibig sabihin, kung ikaw hindi diretsong paglilingkod mo sa Panginoon, patibang-tibang ka, hindi ka seryosong naglilingkod sa Panginoon, habang may pagkakataon, may chance ka pa. Amen? May chance ka pa na iayos mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Dahil the moment na natagpo ka ng Diyos na you are doing unrighteousness, hindi ka ligtas mga kapatid, hindi mo mararanasan ang rapture. Maiiwan. At ang taong maiiwan dito, tandaan po natin mga kapatid, nakakatakot. Pag naiwan ka dito, sa planetang ito, samantalang yung mga believers na naglingkod sa ating Panginoon, they are now enjoying with the Lord. Nag-i-enjoy na sila. Kasi iiwas tayo ng ating Panginoon doon sa tinatawag na Great Tribulation. Ano itong Great Tribulation mga kapatid? Ito po yung panahon na ang Antichrist ay mag-rule. Mga kapatid, maging seryoso na tayo. Kung dati matigas ang ulo mo, pasaway ka na Kristiyano, this is not the right time. Hello? Hello? May pa ba kayo? Palakpakan muna natin natin. Praise God. Hallelujah. So, in John chapter 14 and verse 17, ang Comforter, ito po ay Spirit of Truth. Ibig sabihin mga kapatid, praise God, hallelujah, na sinabi ng ating Panginoon mga kapatid that I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Praise God. Ang comforter na iniwan ni Jesus ay isang katotohanan. Kaya ang sabi ng John chapter 4 and verse 24, worship Him in spirit and in truth. Puro katotohanan. Kaya pag binabasa mo ito, magbabasa ka, you are, at sinusunod mo ito, nasa panig ka ng katotohanan. Ang demonyo, puro kasinungalingan. Amen. So, sasabihin ng demonyo, na yung karamdaman mo, wala nang ganyan, wala nang lunasyon. Kasinungalingan yun. Babasi ka ngayon sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? But by His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagkaroon ng
kagalingan. Maraming kasinungalingan ng kaaway. Di ka na makakapagtapos, di ka na yung mga negative, lahat ng mga negatibo na itinatapon ng demonyo sa utak mo, galing kay Satanas yun. Kasi ang Diyos, binigyan niya tayo ng pag-asa. May hope. Hello? Even in the hopeless situation. Kahit sabihin mo na yung messed up, talagang yung plano ng Diyos talagang sinisira mo, pero ang Diyos nagpapatuloy pa rin. Gusto ng Diyos iayos ka niya. Amen? Maraming mga tao, mga kapatid, celebrities, maraming mga nasa politics, mga kapatid, maraming mga tao na akala nila ang kayamanan ay yung pera. Yung kagalakan, yung joy, matatagpuan lang sa kayamanan. Pero hindi, mga kapatid. Ang totoong kagalakan, ang totoong kapayapaan, ay matatagpuan mo lang, mga kapatid, sa ating Panginoon. Wala na. Ang kaaway, hahayaan ka niya na, sige, magtrabaho ka, gawin mo ito, sige, ibenta mo na yung sarili mo. Ganun ang kaaway. Sabi ng Biblia, the thief cometh to kill, to steal, and to destroy. Yan ang trabaho niya. Pero ang ating Panginoon, pumunta rito to give us life and hope, mga kapatid. Pag-asa. Nasa sa iyong pagpipili kung anong pipiliin mo. Gusto mo bang mapariwara? Gusto mo ba, mga kapatid, na yung bang mamamatay ka, nabutang ka na ng kamatayan, and still you are the same. You never change. Gusto natin meron tayong pagbabago, at ang pagbabago matatagpuan mo lang talaga kay Jesus Christ. Kailangan mo lang magtiyaga. Kailangan mo lang siyang sundan. Amen? Hindi yung tumanggap ka sa Panginoon, hindi mo na sinagaan. Along the way, mga kapatid, then you stop. Ayaw mo na magpatuloy kasi nakikita mo parang hindi ka naman sinasagot ni Lord. Na parang feeling mo, mga kapatid, pinabayaan ka na ng Diyos. Never na ang Diyos ay nagpabaya. Never, mga kapatid, na with your journey sa pagpatuloy na pagsusunod mo, pagdalo mo sa gawain, mga kapatid, wala ni isa sa inyong pinabayaan ng Diyos. Amen? Lahat isinustain niya. Lahat isinupply ng ating Panginoon. Pati kalakasan mo, karamdaman mo, pinagaling ng ating Panginoon. Pero merong kondisyon. Huwag mo siyang iiwanan. Walang iwanan sa Panginoon. The moment na iniwan mo ang ating Panginoon, the moment na sinasabi ng Biblia, wala akong pleasure. Hindi ako natutuwa doon sa mga tao na iniwan ako. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa plano sa iyo, ikaw na rin ang tumapos. Amen? Praise God. Gusto natin, mga kapatid, hallelujah, magbuhay tayo sa katotohanan. Gusto natin, mga kapatid, matikman yung totoong buhay. Gusto natin matikman yung totoong kagalakan. Amen? Hindi pwede mong may kumpara sa kagalakan, kapayapaan na binibigyan ng sanlibutan ito. Kakaiba ang kapayapaan at kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Masaya ka kahit may problema ka, kahit alam mo, hindi mo alam kung yung future mo, and yet, alam mo, masaya ka dahil alam mo may Diyos na kasama mo araw-araw. Hindi ka pinababayaan. Come to think of it, mga kapatid, when I was during my kadalagahan ko, mga kapatid, hindi ko alam paano yung buhay. Hindi ko alam yung future ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Natatakot ako. May fear ako. In other words. Hindi ko alam kung ano ba ang bukas. Ano bang mangyayari? Ako ba'y mapapaayos ba ang buhay ko? Mapapaayos ba yung pag-aasawa ko? Mapapaayos ba? Marami akong questions. Pero, nung dumating ang darling ko, doon naliwanagan ng utak ko, mga kapatid, na totoo pala, mga kapatid, yung ibinibigay ng Diyos na totoong joy. Kasi sa totoo lang, yung iba, hinahanap nila, pilit nila hinahanap yung
kagalakan, akala nila sa bote ng Red Horse ang may kagalakan. Akala nila mga kapatid, yung kagalakan matatagpuan doon sa pakikipagrelasyon mga kapatid, sa mga iba't ibang lalaki o babae. Hindi nila malaman kung saan sila masasatisfy. Hello? Pero, nung kanilang naintindihan at naunawaan, mga kapatid, si Jesus lang pala ang kailangan nila. Amen? Marami mga celebrities, mga kapatid, hindi nila alam kung saan nila hahanapin yung satisfaction. Not until na sila ay invite ng kanilang mga kaibigan. At doon nila naintindihan yung totoong buhay. Ang totoong kagalakan, ang totoong kapayapaan na kay Jesus pala. Amen. He is more than enough. Maghahanap pa ba kayo ng ibang Diyos? Ha? Ako wala, ayoko na. Isa lang, okay na sa akin. Yung mga Muslim o yung mga Hinduism, yung mga Indian, 3 million ang kanilang Diyos. Yung mag-isa nga lang, hindi ka pa makapag-pray. Yung pa lang sa isa pa lang na Diyos natin. Nahihirapan ka na, yung pang 3 million na Diyos. Amen? Praise God. Kaya sa ating mga kapatid na narito, gusto mong hanapin ang katotohanan na kay Jesus lang. Amen? Hallelujah. Marami mga tao hanggang sa mga oras nito, hindi nila alam yung katotohanan. At ang katotohanan, hallelujah, ay talagang kung naghahanap ka ng katotohanan, kay Jesus mo lang talaga yan matatagpuan. Amen? Palagpakan muna natin Panginoon. Hallelujah. Kaya nga dapat alamin mo yung totoo eh. Kasi maraming manluloko. Hello? Maraming manluloko. Ika'y biimik, naloko na ba kayo? Nagoyo ba kayo? Oo, marami rito na-scam. Maraming scammer, mga kapatid. Pakalat-kalat lang yan. Magpa-pop up minsan dyan sa cellphone ninyo. Kaya kailangan alamin mo yung katotohanan. Para alam niyo yung pera, lagi ko itong sinasample, yung mga accountant, yung mga nag-aaral ng accountancy, inaaral nila kung paano nila malalaman yung pera, peke o totoo. So dadalhin sila mga kapatid sa bangko at aaralin nila yung totoo, puro totoong pera. Dahil araw-araw, totoo yung pera na binibilang mo, totoo lagi, talagang alam mo na, gamay mo, alam mo yung totoong pera. Tapos merong na ligaw na 1,000 na peke, alam na agad nila. Mabilis nilang matrace yung peke. Bakit? Kasi laging totoo yung kanilang tinatrabaho. Ganun din mga kapatid, kapag ito inaaral mong totoong salita ng ating Panginoon, hindi ka malilihis, hindi ka madidisip, hindi ka maguguyo ni Satanas. Hello? Hindi ka madidenggo ni Satanas. Kasi alam mo yung salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. So, number 2. Okay, so, number 2 mga kapatid is, itong comforter na ito po ay nagbibigay sa atin ng spirit of faith. Hello? Spirit of faith. Una, spirit of truth. Katotohanan ang ibibigay sa atin. Amen. He is the way, the truth, and the life. So, hindi tayo maililigaw kasi ang Diyos, ang comforter mga kapatid, He will lead us into all kinds of truth mga kapatid. Sa katotohanan tayo dadalhin ng salita ng ating Panginoon. Number 2, spirit of faith. 2 Corinthians chapter 4 and verse 13. Basahin natin mga kapatid. Okay, kung sino po nakakita, una, pakibasa para mabilis tayo. 2 Corinthians 4:13. Okay, ako na magbabasa, walang tumeno. Verse 13, sabi niya, ngunit yamang mayroon gayong ding spirito ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya nagsalita ako. Kami naman ay nagsasampalataya at kaya kami naman
ay nangagsasalita. Amen. Praise God. So dito mga kapatid, hallelujah, ay yung level of faith. Hindi po tayo pare-pareho ng level ng pananampalataya. Amen. Kasi ang iba sa inyo, bata pa sa Panginoon, hindi pa ganun ka-rooted and grounded sa salita ng Diyos. Kaya kung ikaw mga kapatid, kahit sabihin mo bata ka pa, kinakailangan nagsusumikap ka talaga. You need to exercise your faith. Amen? Halimbawa, baby Christian ka. Pagkatapos, talagang mainit na mainit ka naglilingkod sa Panginoon. Pagkatapos nawalan ka ng trabaho bigla. Ha? Tapos yun lang yung source of income. Ikaw pa yung breadwinner mga kapatid. Pagkatapos biglang nawalan ka ng trabaho. So, anong yung gagawin? Ha? This is a challenge. Ito yung faith mga kapatid na paano mo paano i-exercise yung faith. So, ang gagawin mo mga kapatid, dahil ikaw ay baby Christian, mag-pray ka na mag-pray sa ating Panginoon. Lord, ayokong mawala sa paglilingkod sa iyo. Ayoko nang dahil lang sa ganitong sitwasyon na nangyari sa akin, ay tatalikod na ako na maglilingkod sa iyo. Tandaan po natin, wala ni isang Kristiyano mga kapatid na hindi dadaan sa test of faith. Lahat po tayo idadaan ng Diyos dyan. Kahit matanda ka na sa pananampalataya, idadaan ka ng Diyos sa apoy ng pagsusubok. Amen? Pero level by level yan mga kapatid, ang pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo mga kapatid ay masyadong small, yung konting umattend ka ngayon, mamaya may pagsubok, umattend ka, pagkatapos maya-maya, praise the Lord, tignan ito, red horse, diyan ka na ba susubok mga kapatid? Test yan eh. Pero mga kapatid, tandaan natin, in every test, hallelujah, ang Diyos nakatingin sa atin. Will you take it, or you're going to live it? Nasa sayo mga kapatid. At tandaan natin, pag nakapasa ka dyan, i-congratulate mo yung sarili mo. Amen ba, Brother Telmer? Amen, sabi niya. I-congratulate natin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, yan po ang buhay ng Kristiyano. May mga pagsusubok. And it happens to me mga kapatid, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, please give me a break. Sinabi ko yun sa Panginoon. Kasi sunod-sunod yung pagsubok, parang, talaga ba? Wala ba yung pwedeng pagbigyan ng pagsubok? Bakit ako lang? Ganon. Kaya nasabi ko sa Panginoon, Lord, please give me a break. Sinabi ko talaga yung mga kapatid. At binigyan pa, kasi, tawag dito yung talagang, yung in-it. Sinabi ko yun sa Panginoon, ginawa ng Diyos, pinagpahinga talaga ako ni Lord. Sabi ko, grabe yun Hindi madali mga kapatid, pero tandaan natin, sa bawat pagsusubok, ang Diyos, natutuwa siya pag na-overcome yan. Amen? Kasi mayroon siyang blessing. Behind all the test mga kapatid, praise God, yung eyes of faith na sinasabi mga kapatid, na hindi mo alam, you don't know where to turn to, pero naniniwala ka mayroong Diyos na nakakakita sa'yo. Tandaan natin yan mga kapatid. Palalagpasan mo at pagkatapos lilimunin mo, ay Lord, ang layo na pala ng narating ko. Amen? Diba? Alam niyo, parang si Sister Shin, nagugulat ako sa kanyang mga journal. Amen? At sa totoo lang mga kapatid, I was very, very happy. Masaya ako na makita natin yung ating kapatid na yung bang minsan lulubog, minsan lilitaw, parang palitaw. Pero nakikita mo, she was striving. Kasi may target siya. Nagkaroon siya ngayon na tinatawag na goal.
Ano bang goal natin mga kapatid? Hindi lang puro blessing. Hindi blessing lang mga kapatid. Kaya tayo pumupunta sa church na pagpalain mo, pagpalain. Kung pinagpala ka ng bonggang-bongga, hindi ka na makagilap sa church. Ha? Kaya hindi lang mga kapatid yung puro blessing, kundi you are building a good relationship sa ating Panginoon. You want to know Him more. Gusto mo makilala sino ba itong Diyos na tinanggap ko. Hello? I want to know you more, Lord. Kasi once na, kaya minsan mga kapatid, ang problema, hindi magpapakita si Satanas sa iyo na siya po ay mayroong sungay, may buntot. Hindi siya magpapakita ng ganyan. Amen? Sa ibang strategy ng demonyo. Pero mga kapatid, tandaan po natin, hallelujah, na ang kaaway mga kapatid, ito po ay hindi kanya makuha sa puro mga mga pananakot. Ibang gagawin niya. Ibang strategy ang gagawin niya. I-distract ka niya. Halimbawa, may Bible. Sino rito nagbabasa ng Bible? Wala nagbabasa ng Bible. Oo, wala naman kayo. Alam mo yung Biblia noon? Bago ka magkaroon ng Biblia, mag-iipon ka ng pera, at yung pera mga kapatid, 1 taong sweldo mo bago ka makabili ng Bible. Ngayon yung Bible mga kapatid, Bible up na nga, bilhin. Hindi pa rin kayo makapagbasa. Meron ba mga latecomers dyan? Meron bang dumating na late? Okay. Sige, mga 1 oras pa. Hallelujah. The reason why mga kapatid, praise God, hallelujah, Jesus. Ano oras na? Bangal ako. Hallelujah. The reason why mga kapatid na kinakailangan natin talaga mga kapatid na magbasa ng salita ng ating Panginoon is yung mag-build yung ating faith. Amen? Praise God. Reading the Bible, mga kapatid, praise God, it will increase your faith. And the more you read the Bible, ito mga kapatid, hello, the more na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, especially, alam niyo mga kapatid, maglaan kayo ng isang book na babasahin ninyo. Halimbawa, kasi most of us, sa inyo mga kapatid, merong estudyante, merong may trabaho. Pero tandaan natin, once na naglaan ka mga kapatid ng isang ng oras mo sa pagbabasa ng Biblia mga kapatid, praise God, doon mo makikilala lalo kung sino si Jesus Christ. Amen? Doon mo makikilala na ang Diyos hindi pala yung Diyos na, ay takot ka lang gumawa ng kasalanan, hindi. Mas higit mo pa makikilala ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 1 mga kapatid, when you seek God early, pag hinanap mo ang Diyos mga kapatid, basahin nyo ang 2 Chronicles, Book of Job mga kapatid, praise God. Halos lahat sila, hinahanap nila si Lord sa madaling araw. Sa mga panahon, mga kapatid, praise God, na tahimik, mga kapatid. Sa mga panahon, mga kapatid, na walang distraction, doon nila hinahanap ang ating Panginoon. At the more na hinahanap nila ang ating Panginoon, sila po ay pinagpapala. Hello? Gusto niya ng blessing? Gusto niya. Kung desperate ka, gusto mo talagang pagpalain, ito ang formula. Hanapin ko si Lord early in the morning. Pero sabi mo, parang napakahirap yun. Kasi yan sarap matulog. Tsaka malamig, Lord. Lord, pwedeng mamaya na. Nakikipag-bargain ka. Lord, parang, tapos maya-maya mga kapatid, ganito yan eh. Ang demonyo talagang i-distract ka maya-maya. Magpapasa ka maya-maya. Tapos yung Biblia bumagsak din. Ganyan, totoo to. Reality ito mga kapatid. Real talk. Kasi sa akin nangyari ito mga kapatid many times. While reading the Bible mga kapatid,
Yung ganyan, yung mata ko kung pwede pusukan na lang mga kapatid para nakaganyan na. Bumababa talaga siyang pusa. At alam niyo yung ginagawa ko, strategy ng demonyo ko. Ang gagawin ko muna, hindi muna ako magbabasa. Makikinig muna akong preaching. Makikinig. Maya-maya yung preaching mga kapatid para sa akin. I'm alive, alert, awake, mga kapatid. Kasi para sa akin mayroon akong isang pinakinggan mga kapatid na dynamic preacher. At sinabi niya, kung ikaw ay desperate, gusto mo, meron kang maramdaman, nahihirapan ka sa financial mo, hanapin mo si Lord pala. Sa madaling araw, totoo ito mga kapatid, dito ito kwentong barbero. Totoo ito. Kasi sabi niya, mayroong isang lalaki that he was a entrepreneur, business-minded. Nag-iisip siya, bakit kaya mahusay naman ako makipag-usap? Pero bakit parang lagi ako nababangkrut? Sabi ng pastor sa kanya ganito, ibahin mo yung gagawin ko ngayon. So ang ginawa niya, nag-isip siya mga kapatid, alam ko na, babangon ako ng 4:30. Nagbigay siya ng specific time, 4:30 in the morning, babangon ako. So alam niyo mga kapatid, hindi naman yung bumangon siya, kinabukasan pinagpala na. Hoy, pag-antay din kayo, learn to wait. Inabot siya mga kapatid ng 8 months. 8 months. 8 months mga kapatid. Natuloy. Pero sabi niya, ang katwiran niya, hindi naman ibig sabihin sa blessing lang ako. But I want to prepare myself to receive the blessing. Piniprepare niya. Kasi kung binigyan ka ng 1 milyon, ang mura tayo gawa mo, Sister Shara, 1 million, binigyan ka ni Lord. Tapos hindi mo na lang gagawin mo. Buang ka. Minsan abalang ka lang, mabuang ka din. Yung parang nakatanggap ka, hindi ka makapaniwala. Amen? So ang gagawin mo mga pala mga kapatid, habang wala pa yung blessing, kailangan i-prepare mo yung sarili mo. Hello? I-prepare mo. Alam niyo mga kapatid, after 8 months sa continuous, persistent, consistency ng taong ito, he became a multi-millionaire. At ang tanong ng tao sa kanya ganito, kasi you are a better person. Ang sagot niya, hindi, I'm not a better person, but I make myself prepared always. Naging preparado siya. Hello? So, kung gusto mo maging cum laude, summa cum laude, magna cum laude, o anong laude, o ano pa yan mga kapatid, idaan mo sa prayer. Hello? There is something, there's something early in the morning. Tandaan natin. At mag-develop yung faith mo kasi sinasagot ka lagi ni Lord. Totoo ito. Yung sacrifice kasi ito mga kapatid. Nagsasakripisyo ka na hanapin ang mukha ng Diyos. Just like Asa, King Asa, in the book of 2 Chronicles, palaging may gera, palaging labanan, at yung bang nagbulay-bulay siya, bakit lagi magbulo dito sa Israel? Na-found out nila mga kapatid na sila po ay may mga Diyos-Diyosan, may mga kung ano-ano mga bagay sa kanilang lugar mga kapatid. At pangalawa, hindi nila hinahanap ang Diyos. So ang ginawa niya sa kinausap ang kanyang mga kababayan, nagkaroon sila ng tipan. At ang tipan na ito mga kapatid, hahanapin nila ang Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang order ni King Asa, ang hindi hahanap sa Diyos, papatayin. Sige nga, huwag ka manalangin, patayin ka. So mga kapatid, ginawa nila ang tipan na ito na sila po ay nagkaroon ng isang unity na sila ay mananalangin, hahanapin nila ang mukha ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, for 35 years, walang giyera sa Israel. Ganon pumilos ang Diyos sa panahon ni King Asa. Ayaw mo ba ng giyera sa bahay? Tatay Tony. Hahanapin mo talaga si Lord.
Pasalamat na lang tayo, Tatay Tony, kasi mayroon kang mentor. Ha? May nagdi-discipleship sa'yo. Ha? Tatay Tony, ha? May nagdi-disciple. May discipleship, umaga pa lang, maririnig mo na si ate. Ay, wala ka naman siya! Hindi, speak in tongues na. Ha? Kasi medyo pasaway si Tatay Tony. Hindi mabait siya sa Tatay Tony. Mga kapatid, praise God. So, kapag wala pong nagpapaalala sa atin, walang concern sa atin ang nasa paligid mo, wala mga kapatid. Amen? Kaya nasabi ko nga, minsan masabi yung stricto na parang sa atin, nasa ko nagkaroon ng stricto employer, natuto ako. So, ganun din sa atin minsan, dito nga sa church, mga kapatid, dito nga, ano nga kayo, spoiled nga kayo dito eh. Ha? Yung bang pagkatapos ng lunch, meron pang pakape. Ha? Yung pag hinahanap pa yung, tapos yung iba, natitiso, bakit parang bahaw. Ha? Kaya mga kapatid, praise God, dapat sa inyo, dinidisiplina. Kaya ngayong araw na ito, wala tayong unli. Ha? Pati sa pagkain, disiplinado tayo ngayon. At mga kapatid, praise God, isisingit ko na rin. Mga kapatid, part ng disiplina ay yung paghuhugas po ng plato. Ha? At marami na pong reklamo akong naririnig sa group 1. Parang lagi na lang daw group 1 ang naghuhugas ng plato. So mga kapatid, ina-assign ko si Brother Delmer na siya po ang maglilista ng mga panibagong grupo na sila po ay maghuhugas na ng plato. Okay? Ha? Chief Delmer, siya po ang maglilista ng mga bagong mga dishwasher. Okay? Pero there's a solution, ayaw niyo maghugas. Meron pa akong naisip na solution. Ha? Ako napakaganda na naisip kong solution talaga. Bumili na lang kayo ng plastic. Tapos yung plastic, iloob niyo doon sa plato. Tapos, plastic na rin na kutsara. At plastic na baso. O, di ba? Ha? Kasi pag si Brother Delmer, pag nakikita niya yung ano, sabi niya, marami ka na marinig kay Delmer na wala akong kasama. Mag-isa niya lagi. Kapatid kawawa naman. Tapos si Joanna nga lang yung nasaan. Lagi pang absent. Hindi mo alam kung sinadya dahil siguro pinayaan nyo rin siyang magbukas mag-isa niya. Kaya naman nawala na rin ng gana na mag-church. Pansinin ninyo, yung mga naghuhugas na nag-iisa na lang dyan, hindi na bumabalik. Isod. Nakitisod sila. Siyempre, cover mo, di ka naman cleaner. Pagkatapos, hihilahin kang basa-basa doon sa hugas. Mga kapatid, kaya magkaroon tayo ng sistema ngayon, di ba? Exempted si Nanay Elena. Naga naman na pati si Nanay Elena. Isama nyo sa listahan. Maawa naman kayo, mga kapatid. Exempted yan. Okay. Basta magkumpatra. Nanay Elena, Hallelujah, praise the Lord. Praise God. So, ayan mga kapatid, basta tayo napunta dyan sa hugasan. Sa totoo lang mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon, tandaan natin, we need to exercise our faith. Mga kapatid, praise God. Tawa kayo ng tawa dyan sa likod. Hallelujah. So, marami na, nandito na. Nandito na si Shay, nandito si Marie. Hindi ko nakikita sa hugasan niya mga yan. Idagdag ang mga yan. Idagdag niya yan. Pag na-convert yung akin nila, isa na rin yan. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. The eyes of faith. Ito po yung dapat na laging mayroon sa mga believer. Yung eyes of faith. Yung mata na nandun po yung pananampalataya. Na bagamat hindi mo nakikita na kumikilos si Lord sa buhay natin, and yet, tinutuloy-tuloy mo yung tama. Hello? Palagi kang doon sa tama. Huwag kang lilingo doon sa mali. Amen? Praise God. Kasi the more na nakikita ng Panginoon, ito po, it happens to us sa aming mag-asawa, hindi namin iniisip yung pagod namin.
Imagine, babaong ka ng madaling araw, tapos dire-diretso hanggang ngayon. Alam niyo, yung tulog ko, ilang oras lang. Sa totoo lang. Pero mga kapatid, nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng pag-ibig mo sa service, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Alam ni Lord dyan, yung wala kang tsinelas o wala kang sandal, yung sandals mo nakangiti na rin sa'yo, mga kapatid. Alam ni Lord dyan dahil gusto mo na dumalo sa gawain, wala kang matinong ay naranasan ko yan, oneness ako, ang palda ko isa. Danas ko yan mga kapatid, baby Christian pa ako, pang church ko, tapos buti nga kayo, nauso na ngayon ukay-ukay ngayon na. Nung panahon ko mga kapatid, hindi ko malam kung saan makahanap ng palda. Yung pang church mo na, tapos may panlakan mo pa, iisa lang siya talaga. Sabi ko talagang oneness nga ako. At nakita ng Diyos yun, mga kapatid. Hindi ako nahihiya, mga kapatid, na magsuot ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. At nakita ng Diyos, mga kapatid, praise God, ang mga damit ay pusa na ng mga kapatid kung saan nanggaling. Ang dami ko na rin pinamigay. Amen? Because of your faithfulness. Kung faithful ka sa Panginoon, susuklian din ng Diyos yan. At higit pa, katapatan mo sa Diyos, ganyan lang yan. Pero ang Diyos, pag nagtapat, grabe. Amen? Grabe ang magtapat ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa akin, sa buhay ko, I'm almost done mga kapatid. Naranasan ko yung meron akong pagsubok. At alam yung ginawa ko, hindi ako nag-complain sa Panginoon dahil itong pagsubok na ito mga kapatid, it happens very sudden. Napakabiglaan, hindi mo maubos maisip kung paano nangyari yan. Ako naman, Lord, ay nananalangin. Pero bakit dumating ang pagsubok na to? Alam niyo mga kapatid, ginawa pala yun ni Lord. Inalaw ng Diyos na mangyari na maranasan ko yung pagsubok na yun. Bakit? Because I am going to learn to pray more harder. Hello? Mananalangin pala ako ng matindi sa Panginoon. Alam niyo yung ginawa ko na nangyari yung mga kapatid? Dinevelop ng Diyos yung aking tinatawag na yung intimacy. Yung pagiging malapit ko sa Kanya. Dumating ako sa point, mga kapatid, na Lord, hindi ko alam kung paano gagawin ko ito. Pero naniniwala ko, hinayaan mo mangyari ito for a reason. For a reason. Kaya mga kapatid, doon na-develop yung prayer life ko. Yung devotion ko sa Panginoon. Because of that problem, naging maganda yung relationship ko sa Panginoon. Every time, mga kapatid, na may nangyayari sa buhay nyo, na biglang nangyari sa buhay nyo, nagtatapat ka na ng matindi sa Panginoon, and yet dumating pa rin yung pagsubok na yan, may ginagawa pala ang Diyos. He wants to develop your intimacy. Yung pagiging malapit mo sa Kanya. And there is something, mga kapatid, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Nung na-develop ko ito, mga kapatid, hindi ko ito pinagyayabang. Pero dahil para lumabas yung glory, yung kapurihan ng ating Panginoon. Dahil sa totoo lang, mahirap talagang bumangon ng madaling araw. Napakahirap manalangin. Pero pinipilit ko, at pinipilit ko. Nakikita ng Diyos. At ang Diyos nagbigay ng solusyon. At nung nakita ko na sinolusyonan ng Diyos yung problema ko, mga kapatid, hindi ko siya tinigilan. Nagpatuloy ako sa habit ko. Ng early in the morning prayer, mga kapatid, madilim pa, tahimik, mga kapatid. At hindi ako nasasatisfy na lumuluhod ng walang nangyayari. Lumuluhod ako, nararamdaman ko yung presensya ng Diyos. At sa aking pagluhod, sabi ng Panginoon, anak, baka naman pag binigay ko naman na sa'yo lahat, makalimutan mo na ako. May ganang conversation kami ng Panginoon. Alam niyo, umiyak ako.
sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit hindi ko na ibigay, huwag lang ikaw ang mawala sa akin. Because God is so precious. He is so precious. What if a man gain the whole world and he loses his own soul? Sayang mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mayroong mga problema dumarating sa buhay ninyo. Huwag kayo magtatampo sa Panginoon. Huwag kayo magtatampo. Bagkus, lalo kapag lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Lord, hindi ko to kaya, Lord. Hindi ko to kaya. Aminado ko, Lord, hindi ko ito kaya. Pero pinangako mo, Lord, na lahat ng bagay ay makakaya ko. I can do all things through you, Lord. At nangyari mga kapatid, every time inaawitan ko ang ating Panginoon, when everyone or no one else can see what I'm doing, but God, He alone, can see what I'm doing. During that hour, mga kapatid, umiiyak na ako sa Panginoon, Lord. Alam ko that you are the great provider. Time and time again, pinakita mo na yan sa akin maraming beses na pinapakita mo lagi, Lord, pinoprovide mo naman Pero there's something, Lord, na nais mo. You want me to develop my intimacy with you. Yung intimacy, kakaiba mga kapatid. Kapag ang isip ko hindi na yung blessing, kundi yung relationship talaga, napaka-importante. And that's the time, mga kapatid, hallelujah, that you will shout, praise the Lord! Praise the Lord, salamat Panginoon. Bakit? Because God is never late nor too early. He came right on time. Right on time, mga kapatid. Hindi siya late. Hindi rin siya advance. But on time ang ating Panginoon, mga kapatid. Why? Because I develop a good relationship with the Savior. Hallelujah. I don't know mga kapatid ko sino kinakausap ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Kung hindi maayos ang relationship mo sa Diyos, kung papanjing-panjing ka na parang wala nang lumilipas ang maghapon mo, na wala kang magandang relationship sa ating Panginoon, nakalimutan mo siya sa prayer life mo, sa devotion mo, at marami kang oras mga kapatid sa mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan mga kapatid. Hallelujah. The Lord is inviting you to make a relationship. It is not a religion. It's not an organization. But a relationship, He is inviting us for a good relationship. It is like my husband and I's relationship, mga kapatid. I make sure, mga kapatid, nakikita ko yung needs, nakikita ko, mga kapatid, yung mga bagay na dapat gawin bilang asawa. Ganun din, mga kapatid, sa relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi kanya mahayaan, mga kapatid, na matisod, hindi niya hayaan, mga kapatid, na ikaw ay manlupay-pay. Pagpus, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, hallelujah, in the good times or in the bad times, still, I will praise His glorious name. Hallelujah. Develop your faith, mga kapatid, kasi ito ang hahanapin ng Diyos sa atin. Yung pananampalataya na, Lord, hindi ko nakikita pa yung sagot ko, Lord, pero inuumpisahan ko na, Panginoon, na magtiwala sa iyo, papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, na alam ko, gagawa ka na ng paraan. Pero dahil gusto mo na maging matibay ako, gusto mo, Panginoon, na makita mo ako na matured Christian, sige, Lord, I will do it. If you want to be a matured Christian, mga kapatid, develop a habit of prayer. We need to develop a good relationship sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi lang pagpapala. Hindi lang, mga kapatid, sa kagalitan ng ating physical na pangatawan.
Diyos yung relationship. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah, Jesus. We love you. We love you, God. Hallelujah. 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 O, di ba man, gain the whole world and loses his own soul. Huwag lagi mga kapatid, puro pera, o puro mga kapatid ang ginagawa mo, ay puro yung mga habit na napapailan na ng Diyos mga kapatid. Ang gusto niya, magkaroon kayo dalawa ng relationship. He will lead us, He will never leave us, nor forsake us mga kapatid. He will continually guiding us into all truths mga kapatid, provided kung willing ka bang makipagrelasyon sa Kanya. Bibigyan ka niya ng magandang buhay, bibigyan ka niya ng magandang future mga kapatid. Depende kung paano mo tinevelop ang relationship mo sa Kanya. That you cannot live without Him. You cannot live, you cannot breathe